once again, ingnay mong tapad nga nalipay ko kay ni Aka. Amen. Dalay ko ng atong buhi nga Dios despite sa ato ang mga giatubang nga mga pagsulay, mga problema, ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Amen. Anyway, atong palakpakan ang atong praise and worship team. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ang ato ang taga-media team diha, atong palakpakan ng Ginoo. Praise God, no? Naka-live ta if you watch on our Facebook account Kapangandam. Why is it Kapangandam? Kasi noong during time ng COVID, lahat ng tao takot nang mamatay. Alam niyo ba yon? Amen? So what's my title of my life is Kapangandam. Andam ba? Be prepared. So mangandam ta, salamat sa Ginoo hangtod karon, diha pa tang kita kinabuhi. Amen? A lot of people worries about they will die on that pandemic, pero katong panahon na is a very sickening tungod kay daghan na himong mga buutan. Daghan na himong mga manggihatagon. Pero karon nga mahal ang paliton. Grabe ka mahal ang paliton karong panahon na, di ba? I don't know kung nakapansin mo, basta nagmahal yung paliton jud karon, no? Pero salamat kay ang Ginoo, ang atong panggobyerno sang Ginoo, basta nakaka sa iyang kingdom, He will provide you. Not like the system of the world. Gobyerno ba nga hindi ka kailan ni purok sa padya so anso, hindi ka makaabil sa hatag sa gobyerno kay pinili ra man nila. Pero ayo kabalaka kay naamang kadya sa Ginoo, tagaan ka sa Ginoo. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. And we will continue this morning. Anyway, magapadayon ta sa to ang topic in connection last Sunday about the Great Commission. You want blessing? Yes, of course. I want blessing. Amen? Blessings of favor, blessings of good health, blessings of success in the family, success in my study, success in my business, or success in my career. That's good, no? Pero, you know, when God called Abraham to become a blessing, how did he respond? One thing that the word obedient, kanang pagtuman sa pagsugo sa Ginoo. So sa ato karon sa New Testament, na po isugo ang Ginoo. Not like with Abraham, pero sa ato doon ay sugo ang Ginoo. Ang question karon, are you willing to obey the Lord? Amen. Hinaday imong sarili, am I willing to obey the Lord? Are you willing? Andam ba ka? No, mao ni nga let's proceed to the word of God this morning. Okay, Matthew chapter 28 verse 16-20 akong basahon sa Cebuano. Ang napulok usa katinunan miadto sa Galilea dito sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. Kinsa kanini sila? Ang mga disciples. But some of them did doubt Jesus Christ. Nagduha-duha sila kang Hesus. Mura bag-usahay kita pag naatay mga storms or problema or di ba kahay mga panalangin, sometimes magduha-duha punta sa ato ang kahimtang diha sa Ginoo. Okay? And verse 17 sabi ng Bible, miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Kabalo ba mo sa balita namatay na ang head sa Catholic Church? Kinsa man to? So maunang dakong debate karon kay ang uban kato mga theologian miingon jud, there is no pope in the Bible. Sa ato sa Christians, mga born again, we have the head of the church, and that is Jesus Christ. Amen? Mao nay kalahian. Jesus Christ nga namatay siya pero nabanhaw siya ug dili na siya mamatay pag-usab. Mao nay kalahian karon kay ang head sa Catholic Church, no, pinaka-pangulo yun nila, namatay man lagi. No, mo nay whatever commands nga iyang ihatag sa tanan nila, mao to ilang tumanon. Pero sa atua, as Christians, ang head sa atua, whether you are Baptist or Presbyterian or Assemblies of God, we acknowledge that the head of the church si Jesus Christ. Namatay siya, yes, pero nabanhaw siya og dili na yun siya mamatay. Amen. Tupalakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Mauni nga karon pangutana, andam ba ka sa pagtuman sa sugo sa Ginoo? Kay we are talking about the Great Commission this morning. How many of you want to become a blessing or blessed by God?
That is the question because ato ni sabton ng Bible verse 18, miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Sa pasabot, tanan nga mga anghel sa langit mo ng Bible nagaingon every day, tanan nga mga binuhat sa langit, ingon ang Book of Revelation, they will bow down and they will sing hallelujah. Tiaw mo na. Sa langit, wala na ML. Di ba, Lloyd? Sa langit, wala na po cellphone, wala na wifi sa langit. No? Anyway, unya, pag ikaduha nga word, last ka ng sentence niya, sa yuta, siya po ang hari. Gihatagan siya og otoridad, tanan, sa langit o sa yuta, dili ang tao, dili ang pastor, dili ang missionary. Amen? And then verse 19, a familiar verse, I don't know kung familiar sa imuha ni o sa inyuha, sabi ng Bible, tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. This is a familiar verse, very nice verse. I'm studying this one and I'm connecting with the life of Abraham. When God called Abraham, sabi ni Lord, Abraham, biyai imong lugar, biyai imong mga papa, muadto ka sa lugar nga kung ipakita kanimo. Ang lugar sa una nga wala pa'y pareha karon nga naay pang gobyerno, naay mga sistema, adto si Abraham, ituman siya. Doon na sa mga gibuhat nga mga mistakes po sa iyang desisyon, pero the Lord was with him and because of obedience, lastly, katong iyang sacrifice nga si Isaac, and God bless Abraham. What's the point? Kung kistuhanon ka, kinahanglan ta mutuman sa sugo sa Ginoo. Amen. Ayaw ninyo hunahunaan nga dapat si pastor lang ang kanunay musangyaw ug kalag dalon sa simbahan. Dili na siya tama nga panghunahuna. Amen? So karon ato ni sabton ni siya, unsay pasabot, ato ni sabton ni ang Bible, panlakaw himua ang akong tinun-an unya naman tong COVID time kay ingon man stay at home. Pagpuyo sa balay, pag-ipon og kwarta, no? Yung matay na ipon. Anyway, let's proceed to verse 20. Sabi ng Bible, ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Hallelujah. To the very end of the age. Now, ato ang isgutan karon ang the Great Commission. Question karon, are you willing magpagamit or moapil sa misyon sa Ginoo? Amen? Wala kumiingon nga magtukod bugag simbahan. No. We will look at this karon na kita di ay makistuhan pagkabanhaw ni Jesus gikan sa pagkamatay, naghatag siya og dakong sugo sa mga disciples, sa mga followers. Ang question, are you followers of Christ? Inay mong tapat, are you a followers of Christ? Sumusunod ka ba ni Kristo? Kung sumusunod ka, ato aning sundon. Kinahanglan ba ko maadto sa Amerika? Maadto sa Middle East? Or maadto sa Europe? Para lang mutuman ani? Dili na kinahanglan, labi na karong panahon na. Kaya na atay modernong gamit. We will start with this verse, okay? Unang-una, sabay-sabay ta magbasa. Number 1 point, tulurang kapunto kong i-share karon. Unang-una, pagka-disipulo. Discipleship. No? Ang ato ang church dugay-dugay na, pero mini siguro ang inyong unahuna siguro 15 years, this coming July 16 years, yung unahuna siguro si pastor lang mo Bible study, si pastor lang mo invite, si pastor lang ang mo dala og makalag dire sa simbahan, ingnan mong tapad, dili na mao. Dapat kitang tanan mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Amen. So karon dili po, I know this is very murag siguro sa man is pastor nga himo no putaan ning pastor dili. We will look at this word. What's the purpose? Because discipleship is a lifelong process as an obedient follower of Christ. Obedient matinumanon niya Kristohanon, no? So now, discipleship dili ni siya karon dayon, dili lifelong hangtod nga buhi ka sumusunod ka ni Ginoong Kristo.
disipulo ka na Ginoong Kristo. Amen. In other words, ang ato ang gisunod, ang ato ang himong manual ang mga lakang ni Ginoong Kristo. No? Kung tanaw ni siya. Sabay-sabay tayo magkabasa. The Great Commission emphasizes the importance of making disciple, not just converting individuals, but teaching them to follow Jesus' teachings. Amen. Usahay doon ay mga Kristohanon, mas maayo pa sila mo tudlo kay Jesus Christ. I mean, daghag mga tinuuhan ba? Hindi mong tapadhag, tinuuhan? Daghan kayo mga, ako nang ginaingon, daghan og mga bawal, daghan og mga ayaw adto diri, ayaw kaon na, ayaw sinina ani. Anyway, daghan kayo, doon ay mga grupo sa mga religious groups, no? The Great Commission emphasizes the importance of making so importante ang pagmugna og mga disipulo or sumusunod. Not just converting individuals, dili lamang para kay doon namang giiba ingon nimo nga labi nag-imuhang dalhon dayon sa simbahan unda nga manimba ta brad karon Domingo asa man didto sa kuan sa Dika Homes dili ko kabalo ko sa imong plano imo akong i-convert pagka born again naibay yung mga anak ang mga tao dunay uban moapil sila kaya ang ilang hunahuna na ay mga gwapa sa simbahan labi na to mga patanon tinuod da di na ma-deny no moapil sila ang uban po dunay maato simbahan kay dunay mga gwapo sa simbahan nasukuman mo. Amen? Kaya ito palakpakan ng Ginoo. No? But, we have to do our part. No? Kaya kung di rin na sa importante di ay, kaning giingon diri importance of making disciple, not just converting individuals, but teaching them to follow. Question una, dapat kita ang una misunod kay Ginoong Hesus. Amen? We are the first one who follow the teaching of Jesus. And what's the teaching? Go and make disciples. So we will start with our family. Imuhang pamilya ang pinakauna himuon imong disciple. Imong anak. Kung imong anak gani sigirag laag kada Domingo or di lang Domingo. Lunes hangtod Biyernes sigirag laag uban sa barkada, nya wala naka-share sa iyang pulong sa Ginoo, wala naka-ampo niya. There's something to be correct with that. No? Unang giingon diri, them to follow Jesus' teachings. We will look at this one. Okay. 28 verse 19. Therefore, sabay-sabay tayo magabasa. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Unsay mo makit-an diri, gisugo ta sa Ginoo. Amen. Gisugo ta nga manglakaw og mutudlo no og maghimog mga disciples. Nagsikog ampo Lord how our church will grow. Kung si pastor lang inyong sarigan nag-Bible study di gyud ta mo tubo ultihan ta mo kay di man mo atong balikon tong mamagwa man ninyo nakita ning importance of making disciples. Okay ra, di may mga apil of prayer meeting, di may mga apil of Bible study. No. Kaya karon atong sabto ni siya. No? Unya mo ningon ng Bible, therefore go. Pag human atog simba dinhi karon sa imuhang balay, sa imong trabaho, sa imuhang pag-eskwela, imong classmates nga wala pa diha sa Ginoo, mao to imuhang sangyawan sa pulong sa Ginoo. Amen? Tangyawan nimo sila. Tudluan nimo sila. Ayaw ka balaka kay nganuman the Holy Spirit the one will minister, the one will convict sa ilahang kasing-kasing kung sila matinud-anon nga midawat sa mensahe. Ayaw ka balaka kay dili ikaw bago ang Ginoo bago sa ilang kinabuhi. Amen. No palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. No? Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. So that's we have to do our action. In other words, we have to obey that command. Kung saan man ako pastor nga di man ko kabalo mo share, dili man ko di kabalo mo share. Kabalo ka mo share. Amen. So karong panahon na a lot of resources. Pwede kang mag-group diha sa Messenger. Create the group chat diha ninyo. Kabalo imong gi-invite unsa naman sing kwarta na ni pero you lead them into prayer. You lead them into sharing the gospel. Amen.
katong mission conference na ay missionary ipadala sa Cambodia. Pero dili gyud ingon nga maghimo sa simbahan. Siya didto teacher. Kabalo ba mo ang Cambodia kung unsa ka delikado? That is a communist country. If you know this Pol Pot, grabing gipangpatay mga tao diha sa ilang lugar sa unang panahon. Grabe ka delikado, pero may gani karon kay medyo na open country na siya. A lot of missionaries from different groups of people, nga mga Christians nag-adto didto, ang ilahang pamaagi, nag-teacher sila, pero behind teacher nagtudlo sila og pulong sa Ginoo. Amen. Nagtudlo sila og pulong sa Ginoo, no? Kaya kita sa Pilipinas, we are Christian country, pero there are a lot of people nga wala pa diha kay Jesus Christ. Wala pa klarong relasyon, wala pa klarong pagtuo. Kinsay gamiton? Ingay mong tapad ikaw. Amen? Kinsay gamiton sa Ginoo? Ikaw. Marag man mo sugot. Decide this morning. Let's proceed. Okay? Kaduha. The four kaning things in this first nga sugo din atong nabasahan kaning giingon nga pag-disciple. Unang-una, kinahanglan ka unsa man ni siya. Okay? Sabay-sabay ta magabasa. Pag-appeal. Unsa may pag-appeal? Sa English, engage. Mo-appeal ta. Kaya ako na ginaingon, dili jud mo tubo ang ato ang Christian life, ang ato ang church kung si pastor lang inyong saligan. Amen. I-disciple ang imong anak. Sugdi diha sa imong balay. Iampo ang imong mga anak. Mag-lead kag simple prayer, simple Bible study. As simple as that. Nga naman, I said, para sila mumata nga ingani man akong mama sa una, bisag na ay problema o wala, bago mi matulog or mukaon man, naga-prayer jud me as family. Kasi nagabuhat na sa tuwa diri. Siguro wala pa. Start with your family. Amen? That's mo nang ingon diri, appeal, engage. Sa ingon, pagtukod og mga relasyon, og pagpaambit og pagtuo sa uban, sugod sa imong asa magsugod? Pamilya. Wala nga dunay mga atong kauban dinhi, ang iyang ginadala, iyang apo. Praise God. Dala niya iyang anak, praise God. Ang uban diri wala nila dala ilahang papa ug mama kay tuaman sa ayong lugar. Start with your family. Magsugod sa imuhang pamilya. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. So unang-una, muapil ta sa buluhaton sa Ginoo. Close the mind that ang buluhaton sa Ginoo para lang sa mga pastor. No, para ni sa ato ang tanan. Kaya wala man siya namatay para sa pastor. Namatay man siya para kanato nga mga makasasala. Ug nabanhaw siya para kitang mga makasasala ang atong pagtuo dili mahimong kawak. Amen. So kinahanglan ta mo apil. Ni among tapad mo apil ta. Pantay jud ha. Parang ingon ana ha. Apil sa buluhaton sa Ginoo. Karon, salamat sa Ginoo kay medyo taghan naman ta, pero I pray that to the Lord, nag-ampo ko kanunay sa Ginoo, Lord, sao man ako ni nga ang mga kaubanan sa church na ay kasing-kasing nga mo disciple. May nguntaon sa mga itong gamiton pastor nga manual. Simple ramang kayo ang ingon, follow and teach them to become obedient to the Word of God. Amen? Pulong sa Ginoo. Kaya mo apilta sa mga buluhaton pag naatay prayer meeting, para matudluan ta unsaon nato pag-disciple sa uban. Kita una. So, sabi dito sa Ibuhano, pagtukod og mga relasyon, ayaw og pakig-away. Amen. Ayaw og pakig-away sa imong silingan, sa imong amigo, sa imong kakompetensya sa negosyo, unsa ba diha? No, kung dili pagpaambit og pagtuo sa uban, sugod sa imong pamilya. Siguro doon na kay anak nga gahig kasing-kasing. Kaya nga naman, doon ay mga kasing-kasing nga batuon. Sabi ng Bible, sa imong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, doon ay kasing-kasing diha nga batuon, tunukon, no, sagbuton niya kasing-kasing. Andun na isa kasing-kasing nga maayong kasing-kasing. Katong maayong kasing-kasing, once nga imo tong ampuan, imong tamnan, mutubo to, ug mga lagat to sa Ginoo, pinaagi nimo. Maybe that is one member of your family
Kaya ito gitawag na ito nga, gahig kasing-kasing batuon. Amen. Tapalakpakan ng Ginoo. Sumuapil ta. Kung sa atong buhaton, unang-una, sa ato ang paghimong disciple, magsugod sa ato ang pamilya. Ina imong tapad, magsugod sa imong pamilya. Amen? Start with your family. Imuhang pamilya, so muapil ta. Sugdan nato karon saon man ako pastor nga grabe man ni sila ka relihiyoso, grabe kay mga tuo-tuo pastor, daghan kay mga bawal ipabasa ang Bible, pag-ampo sa Ginoo. Don't give up. Ayaw ug undang. Amen. Di ka muundang kay anuman, maunay kanang pagsulay sa usa ka disciple nga panahon sa mga trials o kalisdanan, mupadayon ka pag-atubang sa maong mga kalisdanan. Bisan og unsa kalisud tungod kay natuuman kang ang imong tumong, ang imong goal nga sila masangyawan nimo sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaduha mo nang una ha, sabay-sabay ta inyong tapad mo apil ta. So karon hunahunaan na kinsa man ang imong siran sa pulong sa Ginoo. Kinsa ka akong i-invite, kinsa ka ako ang don't bring him to katong wala si Queen Anne, nag-study ko aning mga bata nga mga 11 years old na, ingon ko kani ako aning mga disciple na pud nako ni mga bataan ni sila, no? And all of this mga bataan ni, kung tanong nako asa nagasimba, diha sa kapilya. Ko praise God, no? Wala ta ano anti ato diha nga atong gitamnan. Nya ingon mi sila ha, magdala mo Bible. Nagdala mga batag Bible. Tagko kayong Bible, gipit-ipit sa ilok. Anang mga bata dala diri pag-abot niya. Sabado to ha, dito sa Sabadista. No? Talag Bible niya, pag-abot diri Bible study na yung mga Bible. At mga Bible karon kinahanglan sa cellphone. Amen. Yung usahay wa pa Diyos Bible siguro puro dula lang. No? Mato naghimo sila katong sa bookmark ba to? Kung kumidyahan sila magbutang og bookmark sa cellphone. Ina sa Bible. Anyway, let's engage with the mission work. Apil ta sa buluhaton. Pag-create og imuhang ministry, pag-disciple sa imong pamilya, imong bana, imong anak, or imuhang uyuan, or imong parente, imong kanang ikaw maoy gamiton sa Ginoo para sila mapaduol diha sa Ginoo. Start with your family. Amen. Palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Ikaduha. Sa maning word there's English. Pag-ayo or edify, sabay-sabay na magabasa. Growing together in a discipleship care through shared life, Bible study, and accountability. Karon last Sunday man ta, natay gitawag nga care group. Amen? So we will, after our sermon, after sa paghuman nato, we have a care group sa mga men, mga batanon, women. Ingong kapastura, kung daghan kayong women, tungaon lang, kay para dali ra mahuman, kay kung daghan, dugi mahuman. No? Nganong kasagaran ang nasa simbahan ang mga women man jud. Diba? Pero ang uban na simbahan po nga puro men, no? Labi na itong mga simbahan nga bawal na ipagamit ang mga babae sa tubangan. Ang may mga church nga bawal ang babae jud ipagamit sa simbahan, no? Pero wala man nagbawal ang Ginoo ni ana, no? Pag-ayo, edify, or in other words, pag-lig-on, growing together in a discipleship care. Ibig sabihin, kita karon ni apil naman ka sa pag-engage sa mission work, kinahanglan ka kanunay nga magtuon. Pasabot ana kung baro kag tanom, kinahanglan ka magampo sa tanom pa, abunuhan ka para ka mutubo, mature, mulig-on. Amen. So magtuon kag basa sa Bible kung sa una wa kay basa-basa, karon magbasa na ka sa pulong sa Ginoo. Suko naman. Amen. Siguro wala na ta nagbasa Bible ani ba? Ina mong tapad pagbasa baya. Okay? So muapil ta. Kaya naman paglig-on nato na siya. No? Wala ta nag-Bible study sa laing tumok kung dili ang atua para paglig-on to edify, growing together in a discipleship care through shared life. Diha na mag-sharing mo, matingala ka. Di lang di ay ikaw ang naglisod sa imong kinabuhi. Pag-share sa imong kauban, mingon siya, Brad, kabalo ka, kami pod, ang among bugas, usa na lang ka kutsara. Pero akong giluto sa dakong kaldero. Gilugaw. Anyway, makita ni mo diha sa inyuhang pag-sharing nga
di naman di ay ako ang naglisod. O di naman po di ay ako ang nabuhi sa grasya. Siya po di ay nabuhi sa grasya. Prayer meeting, I was observed. Tanan, na ay problema, na ay panginahanglan, pero ending, salamat sa Ginoo kay na ay taong gamiton ng Diyos. That is shared life. I-share sa uban. So you are growing together in discipleship care through shared life, Bible study, and accountability. Kita, kay magsugod man sa imong pamilya, ibig sabihin, you have to check your family or anak, kumusta imuhang Bible reading. Si Jihan, usahay, di na ako siya pahiramong cellphone. Sa akong buhaton, babasahon ako Bible muna. Jihan, 1 chapter. Usahay, pag humano basa, akong ingnon, unsay mong na-learn. Kay grade 6 naman siya. Nakabalo naman siya. Unsay mong na-learn. Kay sa una ako, sa akong pagkabata, elementary, high school, wala akong gitudluan o ginganang pamaagi. So now that I'm a pastor, I'm a father, I will teach my son. Why? The Bible says, ingon ni Joshua, basaha ang balaod sa Ginoo. Adlaw o gabi nga naman, aron ka mulampos. Amen? You will succeed and you will prosper and succeed if you read the Bible day and night. Karon, kung di nimo basahon imong anak, they will succeed in the worldly things. Sikat sila, famous sila, pero sa Ginoo ka, they overcome the sin. Are they forgiven? Malangit ka sila? That's the question. Kaya kinahanglan, as a father, ingon ko sa akong anak, bago ka mag-cellphone, magbasa sa kag 1 chapter. How about us? Napabay nga anak karon dinhi, wala na. How do we grow? Amen? Mao nang ako, nag-share ko og ato ang sa atong group chat. 1 verse lang na siya, short points, pero I don't know, ang uban nag-ana raman dito. Reply. Ang uban heart raman. I don't know what's the meaning of that. Amen? Ang uban miingon, amen pastor. Kabalo mo kinsa mo. Amen? But engage and edify, appeal ta kay para nga naman daghan ang mga tao maluwas. Daghan ang mga tao makaila sa Ginoo nga si Jesus Christ namatay, yes, nabanhaw siya ug dili na siya mamatay pag-usab. Amen. To palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Gabi nag-ano ako sa mga music team, nag-remind ko about communication is important in the family. You know what why? Kung poor communication ta, it will lead to not good result. Kana bang walay example, di ka makauli. O chat nimo imuhang bana, langga, ugma pa ko, makauli. Kay dili nga, nagsiga na imong mata, nagpaabot, unsa magyuni, wa nag-text, wa nag-chat, wa paramdam. So that's ending, that's the beginning, nga magkaroon mo og problem. Kaya wa man ka nag-communicate. Amen? Sumawag gyapon na, as you are accountability, sa imuhang pag-lead og kanang discipleship care group, you have to kumusta. May mahadlok mo itong kumusta, kaya naaman doon ay sunod. Naaman doon ay kanang hangyo, paghuman. Pero lahi ang imong hangyo, ng mga lagad sila sa Ginoo. Amen? No? So, una, engage, ikaduha, edify, pag-ayo, shared life, mag-sharing ta, no? Mauning nga kinahanglan ta mo appeal sa mission work. Believe me, 10 years from now, ang atong church, mudako ni siya kung mo-appeal mo tanan sa buluhaton. Imong bana, imong anak, imong silingan, ayaw na waya, iampo na siya, din siyang yawi, nagpulong sa Ginoo. No? And then, lead him to Christ. Lead her to Christ. Okay? Another one. Okay. Sabay-sabay ito magbasa. Pagsangkap. No? Equip. Muna 3 inata. Pagpalambo sa abilidad sa pagpangulo o pagdisipulo sa uban. Sugod sa pamilya. Magsugod. Why family? Because family is a very unique idea from the Lord. Si Lord ang nagplano sa pamilya. But the enemy try to destroy. The enemy try to kaning magdala og gubot sa pamilya. Mao ning importante kinahanglan na atay pulong sa Ginoo. How could we become equipped? We have to have our self-Bible study. Kanang gitawag nga self-devotional. How many of you this morning na ay mga devotional or nagabasa ka 1 verse, you are asking yourself, how the Lord talk to me on this verse? Amen? Paano kaya si Lord nakigistorya sa kuha ni nga bersikulo? Or di ba kaya ato lang gikuha nga mga verse kanang
Philippians 4:13, Philippians 4:19, kana lang, and you never talk about if God's correcting you about sin, if God correcting you about righteousness, if God correcting you about holiness. Okay? So, pagsangkap, kasi pagsangkap pasabot. Kanang ma-equip ka, no? Aron ka mahimong hamtong, aron mahimo kang mature, no? Pagsangkap, mao ni nga salamat sa Ginoo kay ang atong mga bata uban si sila ni Jihan naggraduate na sa grade 6, sila ni Johnny naggraduate na sa grade 6, no? Ang uban grade 10, grade 12, no? Ang uban kinder, ang atong mga college eskwela pa. Kaya una ako magkaroon ta og Thanksgiving Sunday para sa mga nag-eskwela, pero na pa man wala na human, no? Hapit na pero wala pa na human, kaya focus sa inyong pag-study, ang inyong goal nga makahuman. Amen? And then glorify the Lord, no? So the discipleship, ang pag-engage, ang pag-equip karon magsugod sa atoang pamilya. Amen. Ing na imong tapad magsugod sa imong pamilya. Sumauna nga imong kajihanak karon nasa lay dula unta ayo sa apilog dula nganuman sa langit o anay football. Anyway, sa langit o anay basketball. What is the biggest thing that you desire in this life? Ang crown nga tuwa sa langit. Dili ng crown lang nga kalibutan. Maayo man na siya. Musikat ka sa imong dula nimo nga ganahan, pero kung di ka sikat sa Ginoo, unsaon man nimo na? Kung wala kay korona sa langit, korona nga di na makayang kawaton sa kaaway. Korona nga iyagikan sa Dios, ihatag kanimo tungod kay nganuman, you are faithful servant of the Lord. Amen. Ito palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. No? So, kinahanglan ta mag-equip, mauni nga na atay mga conference, na atay mga seminar, na atay mga Bible sharing para ma-equip ta. Unya ingon diri, pagpalambo sa abilidad sa pagpangulo o pagdisipulo sa uban sugod sa pamilya. Amen? Ingna imong tapad magsugod sa atong pamilya. So sugod sa atong church karon unsaon man pastor, I hope and pray you will have that heart, that passion nga mo appeal sa mission work. Dili lamang si pastor. Amen? We will not grow in this matter kung dili tamaning kamot, no? Nga mo appeal, no? Ayo po sugot nga matawang ingon last Sunday nahimo ng rakista si pastor, nahimong drummer. Amantay mga bata noon, si pastor paghihapon mo drum, si pastor paghihapon mo gitara, si pastora paghihapon mo keyboard, na dila ba may kabalo mo keyboard? Di ba dyan? Sao na lang ni. Anyway, ikaupat, okay? Sabay-sabay ta magbasa. Paghatag o gahom, empower, pagtabang sa mga membro sa pamilya o uban pa sa pag-establisar sa ilang kaugalingong mga care group. So kita sa church, let's have that appeal ta sa mission. Kinahanglan mubuhat ta sa buluhaton. Amen? Kanang ang imong pamilya mo na imuhang care group. Amen? Sagdira na si Rani ng bata, normal lang ng bata ang anak yun na siya. Kung ayaw mo katingala pag na may bata sa inyong balay, banha yun ang balay. Amen? Kaya kung walay bata po, may nga man. But anyway, let's start our care group with our family. Magsugod sa ato ang panimalay. Ipakita nga ikaw, disipulo ni Ginoong Hesus. Appeal sa mission. Unsa may mission? Nganong naamang ko ng kamilyaha nga pastang gubuta, pastang problemadong kamilyaha, gibutang ka na sa Ginoo para ikaw maoy gamiton sa Dios para makalingkawas mo ni ana nga kalisod. Amen. No? So ingon pa diri, paghatag og gahom, empower, pagtabang sa mga membro, dili tabangan para iduot, di tabangan para ibuli, no? Pagtabang sa pamilya, sa mga membro sa pamilya ug uban pa sa pag-establisar sa ilang kaugalingong. We will start with our family. Kaya nahatag ni pastora og Bible reading calendar. Inyo mang sulatan wala na. Wala na joy basa-basa. Maulaw ta sa Ginoo ni ana. Domingo maayo ta mo kanta, pero sa word ni Lord wa nya tay basa-basa. Amen. Kaya naay gihatag na mga Bible, the purpose of that para magsugod tagbasa
Basa, and you will learn a lot of things about God. You will not learn about who God is kung kanang nakadungog lang ka. Kung dili pud ka personally jud nagabasa. Kay the Holy Spirit will speak to your heart bahin sa Ginoo ug bahin kung kinsa ka sa imuhang pagkatao. Okay? So dinhi kaupat, empower. Kana bitong mga tao nga bago pa ko nakistuhanon ingon tungod sa ka INC. Brad, karon nagpastor na mag-istorya ka pagka-pastor para power ka sa tubangan kandi ka maula unsa imong buhaton. Pareha ba sa amua nga usayang amua daw ng leader mag-inom sa daw unag kanang wine para mahimong kanang kuang kayo kanang maisog ba ingon di man ing ana sa kistuhanon. Kay we are empowered by the Holy Spirit man. Kung dili man pinaagi sa wine or alcohol ba para mahimong. Kay dunay mga tao ma-empower lang sila pag makainom ug ilimnom makahubog. Muto mo ana? Kana bang pagkahilungon niya pagka makainom na unsa naman na Englishiro pa jud. Amen? Right, believe me. Kay nga naman ko sa una. To palahom ingon akong classmate unsa man ka brad, yung grabe mga English nimong gabi Kung unsa yung record kay wa may cellphone sa unang panahon good, no? Pero karon kay naa na may cellphone, pwede na nang i-record unya mo na to ebidensya dayon. Anyway, let's start our care group with in other words, this is a challenge for us. Are you willing to be part of God's mission work? Imong friend, imong classmates, imong pamilya, pinakauna imong pamilya, pag-establishar diha og imong care group. Amen? Mao na nga natin prayer meeting every Friday para ato ang i-build up, ma-equip jud ta, no? Another one, ikaduha nga punto, sabay-sabay ta magabasa. Otoridad, no? Ang otoridad ni Jesus mao ang pundasyon sa komisyon nga nagpahinumdom sa mga magtotoo nga mulihok. Tanawa ra gud na, ini ang tapad lihok. Mulihok ta. Amen. Kani apil man ka sa buluhaton sa Ginoo, kinahanglan. Yes, nag-ampo ka as part of paglihok pero lahi putong imuhang i-aksyonan. Uban na nimo lihok kay unsaon man daw ng pag-ampo kung walay, ingon pa sa Book of James, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Sumuna nga ubanan yun nato og action. Ayaw kahadlok nga i-persecute ka, ilutos ka, kay kung di ka mag-agi na dili kang tinuod nga Kristohanon. Ingon ang Bible, because Christ was persecuted, no? So ingon din ang otoridad ni Jesus mao ang pundasyon sa komisyon nga nagpahinumdom sa mga magtutuo nga mulihok sa iyang gahom ug dili sa ilang kaugalingon. Power of God, not power of yourself. No, kaya ingon diri nga nagpahinumdom sa mga magtutuo nga muli ing tapad lihok baya. Ing tapad pagsugod na sa imong pamilya. Yes, pag uli nimo karon kay wala man imuhang mister, wala man imong misis, sugdi dayog ampo sa imong panimalay. Bago mo mukaon, bago mo mag-away, pag ampo di ba walay away mahitabo. Amen? Hey, believe me, mag-away na mo ni mister, ni misis, nag-asay na mo boses, hunong siya takadali, mag-ampo ta, di ba puro mong mga ulaw duha. Pero kung wag ni ampo-ampo na, mainit ang inyong ulo. Oh, sumuuna karon unsay manggawas ang mga maot nga nangagi ninyo. Mamoto ingon sayawa, usugi na imong banda nga ingani ka sa una. Ingon pud ang imong asawa, ingani ka sa una. Dili naman kay nga karon kay you are a new creation in Christ. Bago na ka tubangan sa Ginoo. Palapakan ng Ginoo, praise God, no? Sumo ning authority ni Jesus. So kita kinahanglan ta mo lihok. You have to start your care group in your family. If there's a chance, invite them to come with us during Sunday. Amen? Taghan kayo tag mga karong panahon na hagad mga resources, daghan kaayo, no? So muna ikaduha. And then unsa ingon sa Bible? Midol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa wala gihatag sa Pope. Gihatag kang Jesus Christ. No? Sumunang kalayaan sa mga believers nga tinuod, no? Sa RC ilaha naa sa Pope, head of the church, pero sa tua Jesus Christ is the head of the church. Gihatag kang Jesus ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tanan gahom, no?
walay gipili. Mga anghel, mga tanang binuhat, muluhod, musimba kay ganung Hesus. No, meaning ng Bible. And another one, ang otoridad ni Hesus sa pagdisipulo adunay daghang bahin nga nagikan sa iyang pagka-Diyos nyon, divine authority. Itong itawag. Og sa gahom nga gisalig kaniya sa iyang amahan. Imagine that, hari na gud siya. Pero sa dihang giingnan siya, anak, moadto ka sa kalibutan. Magpakatao ka dito, biyahe sa ning langit. Maadto ka sa kalibutan, tanawa ko dito na unsa mga tao dito. Unya pag human anak, kabalo ka sa imong misyon, mag-antos ka. Unya pag human yung pag-antos, pat yun pa yung kanila. Pero good things that sige lang kay katulog ka adlaw banhawon ta ka. Amen? Pagkabanhaw ning niso mo nagitawag nato nga Easter Sunday, Resurrection Sunday. No mo ni nga Domingo talaga simba. Nya ingon diri nga nagikan sa iyang pagka-Diyos nun, no, divine authority. Ug sa gahom nga gisalig kaniya sa iyang amahan, kita kinahanglan pud ta masaligan sa Ginoo. Amen. Inayang tapad masaligan ka sa Ginoo. Kay mo appeal naman ka sa mo engage man ka sa buluhaton sa mission work. No mo ni nga ang buluhaton ang mission work dunay usa tulo ka klase. Dunay gisend, dunay nag prayer lang ug dunay poy katulo nag-support. Pero sa ing-ani nga sugo sa Ginoo, kitang tanan kinahanglan ta mo appeal. Amen? Mo appeal ta. Kay nganuman dili tanan imong tudluan diha naminaw na kay not all of them are in a good heart. Doon na dyan mga kasing-kasing nga batuon. Doon na kasing-kasing nga tunukon. Doon na kasing-kasing nga nalibutan og mga kabalaka sa butang aning kalibutana. Kaya inyong tapad, you are blessed by God. No? So, dinhi ito makitaan, musalig ta sa Dios nga doon na siya gahom nga ihatag. And then another one. Okay. Jesus authority in discipleship. Yung tanaw na siya, ha? Okay? So, divine authority. Jesus' authority is rooted in His divinity as He is the Son of God and the Creator of all things. Mutuo ba kaniana nga siya nagabuhat tanang butang? Ingon ang Book of Colossians, without Him, nothing. Kung wala si Kristo, walay nabuhat sa butang aning kalibutana. Bisan usa. Kaya ang Bible nagaingon in the Book of Hebrews, He is the Creator. Because why? He is God. Amen? So mao na nga dunay bata ng utana asa to napitan ng utana gahapon siyang adlaw. Siya cool. Isa din nabuhat aning dagat. Siguro si Kuan kay mao tag-iya aning beach ay sa dagat tama na ito. Kasi tag-iya ani cool. Si Kuan kay ilaha man ning beach. Ning ko dili na. Ilara nang giangkol ang tiro na ang Ginoo tag-iya ni ana. Amen. Mao na nga ang atong kinabuhi disim ang tag-iya ani ang Ginoo. Jesus' authority is rooted in His divinity. As He is the Son of God and the Creator of all things. Kaya inyong tapad, you are blessed by God. Because God created us, and now we are a new creation, and now we know that we are a Christian, a follower of Christ, we have to engage the work. Muapil ta sa buluhaton. Mamuha ta sa buluhaton. Tapa maagi, social media, mag-share ka gospel. Ayaw kahadlok, bahalag, 5, 3, importante, dunay kalag na nakamina sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya nga naman, nagapista ang mga anghel sa langit sa kalipay, so sa katao nga maduol diha sa Ginoo, pinaagi sa imuhang pag-share. Pinaagi sa imong pag-share sa pulong sa social media. Uy, dahil naman yung ginashare niya sa una, ang ginashare niya yung ani, pero karon word of God na. Amen? Sa una, ang imong ginashare, ang imong mga paninda, hala, kay mo na imong produkto, pero karon giapil gihapon nimo ang imong paninda, pero naanay pulong sa Ginoo. Amen? Lord, nahadlok man mo share? Ito palakpakan ng Ginoo, praise God, hallelujah. Another one, okay, delegated authority. Jesus' Father has entrusted Him with all authority. Kaya kitang Kristohanon, doon ako na pangutana nga sa ka-RC ba? Yung sa pastor, kamo ba nagatuo sa Trinity? Yung ko, yes. That's really good. One God, 3 person. Pero ingon siya, kami pastor, one God naman mi. Ingon ko, murag imposible man kay naama mo'y gitawag nga inclusive. No, ang ilahang ginasimba di ay nga si Maria. No, kanang uban pa. No. Pad Mario nag-share sa kuha, pastor, tuna ako sa Saudi. Ang mga sikat ng mga tao
ginasimba sa kong mga kauban, ito mga Hindu, mga Buddhist, kay Ginoo na daw to. God of prosperity, kumauba. Naun sa ikaw, apil pag simba, wala na. Wala na po, Pastor Oy. So yung ana ba, no? So we will look at this one. Nakita, Jesus Father has entrusted Him with all authority in heaven and on earth. So, manigingon diri nga, kitang tanan na apod tayo gitawag nga, gipiyalan ka sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, gipiyalan lang ka sa Ginoo. How you use your life. Ang imuhang trabaho, ang imong kusog, ang imong negosyo, ang imong kaalam, ang imong pamilya at kanang tanan, gipiyalan na sa Ginoo sa imuha. In other words, kaning tanan atua, panalangin sa Dios. Amen. Tapalakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Inay mong tapad, masaligan ka sa Ginoo. Okay? Masaligan sa another one, katulo. Kaniya, authority of teaching. Jesus spoke with authority, conveying truth and wisdom that challenge conventional thinking. Kanibang nagistorya siya bahin sa kamatuuran. Nagtudlo siya mo ni ang mga parisiyo, ang mga leaders sa ilang religion, nasuko juga Ginoong Hesus. Katong panahon nga to sa templo, nga iyang gipangwaslik tong mga money changer dito, nasuko ang mga, why? What are you doing? Ano man, their mindset, ang ilahang pangunahuna, ang kaning pag-alagad sa Ginoo usahay, murag negosyo na. Adili na sa maayo, no? So Jesus spoke with authority and conveying the truth, wisdom, and challenge conventional thinking kanang mga taong atheist, walay Ginoo, whatever will be, will be. No, for Christians, we have to know that we have that authority nga gihatag sa Ginoo kanato para mosangyaw sa uban. Amen? Another one. Okay. Sabay-sabay ta magabasa. Authority of miracles. Jesus performed miracles demonstrating His power over nature, sickness, and death. Katubay taong nagsakay sila og bangka, unya habang nagkusog na ang balod, si Jesus natulog lang. Do you read that in the Bible? Nakabasa ba mo ana nga ang mga disciple nalisang na sila pero si Jesus Christ natulog lang usay nga na punta. Nalisang ta tungod sa kadaghang problema. Amen? And sometimes muingon tag wala naman siguro isulbad ni. And sometimes we think that there is no hope anymore in the problem. No. Believe me na ay Ginoo mo tabang nato. Sa atong buhaton musangpit ta diha kaniya. The Bible says, God will help us in times of need. He will help us in times of trouble. He will help us in times of trial. Ang imong buhaton lang, sangpita ang Ginoo. Amen. Pero usahay atong gisangpit nato ang problema man. Kay giigo man tag storm, giigo man tag mga earthquake, giigo man tag mga pagsulay, giigo man tag problema, and sometimes diha ta naka-focus sa problema, wala ka focus nga naa tay Ginoo. Amen. To palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Kaya Jesus performed miracles demonstrating His power over nature, sickness, katong bata nga namatay, ang mga tao naghinilakay na miingon si Jesus kanila, ang bata wala namatay. Usa ingon sa mga tao, ikatawaan na si Jesus Christ. Kaya ano man, usa ingon nga namatay na siya. Pag abot niya dito, ginano niya ang bata, dai bangon. Niya ingon sa sayang ginikanan, pakaunan niya ang bata. Unsa may gingon sa mga tao, halak ka, kinsa man ni, nganong pating patay nga bata, maayo man, because of miracle. The greatest miracle that you have today in your life, kadihang gidawat nimo si Jesus nga imong manluluwas. Kipasaylo ka unya karon gibag-o na ka sa Ginoo. Amen. Sa una wala kay kalinaw, sa una wala direksyon imong kinabuhi, sa una wala kay kalipay bisan og naay problema o naay walay problema, di ka malipayon, madinuntanon ka pero karon doon na kay kalinaw sa kinabuhi. That's a miracle. Amen. Bisag wa ka dihang kwarta pero malinawon ka, malipayon ka kay ngano man na amay Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Napalakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Authority of miracles. Jesus performed miracles
demonstrating His power. Ako na ginaingon, wa man tay gahom, pero ang Ginoo na ay gahom para mo ayos sa mga naibalatian, para mo ayos sa mga ginahanglag, pag-ayos sa ilahang kasing-kasing, emotional problems, physical problems, labi na karong panahon na tungod sa social media, grabe kayo ang depression sa mga kabataan. Kaya need og guidance, counselor, nga dalhon sila diha sa kamatuoran. Amen? Tanawa social media, nagibalita, gibulagan sa iyang uyab, nagpakamatay, naghikog sa kapunan sa kamatis. Pastang patayang kamatis. Komedyan. Pero tinuod na siya, at depresyon, tungod kaya nga naman, sige tanaw sa, mao na may panahon lay karon. No, pero, minimize. Kung pwede, ayaw o pinarinti kaya madrain ka, hangtod nga, mawad ang nakagana sa imong kinabuhi. No? Look at the Lord and His Word. Mao ni ato ang pinakamanual, ang pulong sa Ginoo. And let me ask you questions again. How many of you still reading the Bible? Akong ginaingon, nag-share ko Bible verse sa ato ang group chat. Ang uban nag-heart lang. Ang uban nagpurma og prayer. Ang uban thumbs up. Pero praise God for that. Amen? Ang uban, mayingon, good morning, Pastor. Praise God for that. No, milagro kayo na siya. Anong milagro man? Imagine mo sa kadagandagan nato dito na ay uban. Murabaog nagtanaw lang, siga lang mata, pero ang uban, ay, good morning, Pastor. Pero milagro na siya. Basta namin good morning. Amen? So, mga na nga mong tapad, be a blessing to others. Nami group chat sa mo ang mga pastor. Alam mo, sa kadagandagan na mo, siguro mga 30 kapilana, na mo chat isa, mga gihapon, igurang tanaw ang uban, thumbs up ra. Na ipangutana, waadi mo response. No? I don't know, tungod siguro sa modernong panahon karon nga, wating ganay. That's bad habit of communication. Importante yun tang mag-communicate. Amen. Kung naipangutana, ako, ingana po ko ba, naka-learn ko sa group chat nga Jihan sa mga football club. Sa maning nga, maulaw, ang tani nga, ako reply na po ko, coach, walay dula si Jihan, kaya mo simba, ana-ana ba? Kaya marabag na, naipangutana, pero ang coach, nagpaabot na ba? Ako salay mo, ingana? Inyong bana o inyong asawa, nag-chat ka o niya, ay, nung sa reply, tawod, uy! Halak ka diha. Amen? Unya pag-uli, di ba, masuko yun ka. Tingnan naman, naman sa magkawa kay Lord? Nakaroon ka na usong Lord ron eh, data na daw ron eh. No? Anyway, let's start with that. That's a big miracle na muna ang ingon. Milagro kayo na nagmunay-maingon, good morning diha, Pastor. Kasi karon kay medyo summer pa man, dili kayo masayaw yung mata ni Pastora, kay katungting klase, alas 4 pa lang, mata na may anak. Oh, yeah, praise God. No? Lami kayo mo mata inig buntag, kaya linaw. Kunya, presko pa ang palibot, di pa ka madrain. Baktas ka, mag-ampo ka, lami kayong paminaw. I don't know. Pag mata ni mo, murag sabungan ang yung palibot na, pasang banahaawa, jud na. No? Wa jud tay ano diha, daog. Okay? Another one. Sabay-sabay na magabasa. Authority of sacrifice. Jesus' death and resurrection are the ultimate demonstration of His authority. Si Jesucristo, mo ni ingon ako igsuon, apil ta sa buluhaton. Kay Jesus Christ mismo, Ginoo na siya, hari na siya, pero siya ay number 1 example sa pagsakripisyo. Amen? Ingon ko sa music team, ayaw mo pag-late, kay maula mo sa kong gisundo nga si Kuya. Maglisod siya glakaw, pero nauna pag-abot. Amen? Dili, sample lang siya, kanang illustration lang ni siya. Maayo man taglawas, kuskan man ta. Para siyan mo, alarm na siya, kanang labi nagnaa siya, kanang dula, alarm siya. Alas 12 pa lang, alarm na. Kabanhaa ba na, oy, witi-witi, it's time to wake up, witi-witi. Pero tulog pa na si Jihan, ako anak, tulog pa na. No? So, karon, naka-alarm na po, mga alas 2, pero tulog pa gihapon na siya. Kuno, yan na ba? I mean, please be on time. Amen? Mas ako maulaw ko. I have now as I'm leader of the group sa pastor. Ingon ko mag-meeting ta last basta man to Friday 11 o'clock in the morning. 10:45 na anak ko. Nangabot akong kauban alas 12:30. Ay pagkalami, jud. Pagkalami na muhawa ba diri. Please be on time.
Amen? Kanapit mo trabaho ka, untay man ka mo time in. Pero musimba ta sa Ginoo. Okay naman. Uy, si pastor, yung mga saba, yung mga nga, please, set your schedule on time ta. Maapil man ka sa buluhaton, dapat una jud ta. Amen? Kaya magtapad, magbago na tayo. No? So, ang sayahay, dahat ang mga rason. Alam mo, tinuod lang, wala tayo karason sa Ginoo. Sometimes, bad reason is very dangerous. Nasanay nakasagig rason. Bisag patrabahoon ka, ing anay, dahil sweldo, daghag mga rason nga dili maayo. You know what's the reason why? There's something wrong in your heart. Sacrifice, especially kitang Kristohanon, dapat kabalutan mo sacrifice. Absent sa imong trabaho, good, simba, good. Pag magsimba, spend time with your family. Ayun, sige, trabaho, kabalo mo ng Ginoo mo, trabaho ka, pero kabalo ang Ginoo nga mas kinahanglan nimo ang Ginoo kaysa imuhang unsa man nga butang sa kinabuhi. Amen. Authority of sacrifice. Kada pa sakripisyo ni Jesus, grabe! Iyang gibiyaan ang langit na sakripisyo siya. Yung ang Bible, yung diri, Jesus' death and resurrection are the ultimate demonstration of His authority. Sa iyang pagkamatay, unya na banhaw siya. Sa iyang pagkabanhaw, that is sacrifice. Ano man, nabanhaw siya para nimo ug para nako. Amen? Nabanhaw siya para nimo, para nako, para ngano man makahibaruta, makasabuta nga grabe ang sakripisyo sa Ginoo sa imong atong kinabuhi, pero kita meow. Wala lang. Muna nga bato-bato sa langit ang matamaan, magbagong buhay. Amen. How the Lord talk to you this morning? How the Lord talk to your heart? Paano kaya nag-istorya ang Ginoo sa imong kasing-kasing karon? Let's desire that every one of us will have a care group. First, your family. Apil ta sa buluhaton, di lamang si pastor. Amen. Okay, number 6, sabay-sabay mga basa. Authority to forgive. Jesus claimed the authority to forgive sins and power reserved for God alone. Kana bang ang imuhang kahimtang na akay sahay sitwasyon nga sulayan ka nga murag mudumot ka, sulayan ka nga murag nagmahay ka, sulayan ka nga usahay murag naagay giblame nga uban. Sometimes you cannot forgive yourself. Mga bata baya karon kaduog na ko na sana hindi na ako nabuhay. Daghan ang mga bata karon tungod sa social media. Sana hindi na ako pinanganak. Sana dili na lang ikaw akong parents. No, kana bang dili makapasaylo, no? Kaya si Jesus, even taman sa iyang pagkamatay, maingon siya, Father, forgive them. Tiaw mo na. Amen? Naana sa kamatayon, pero na ako ginabasahan kahapon o gabi ba to, na ay doctrine karon nga ambot, patong doctrine na nabasahan nga. Ang pagkamatay daw ni Jesus, dili sa lansang, gitali daw siya, according to this, akong nabasahan nga page ba. Wala, kuya, awa, asam nagikan po ng ilahang mga resources nila, ilahang mga pag-study, no? Authority to forgive, pagpasaylo. Kaya nga naman, kung di ka mapasaylo, di po ka pasayloon sa Diyos ng Amahan. Kabalo mo sa Lord's Prayer, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. And the next, forgive us as we forgive our debtors. Pasaylo ami sa among mga ang Ginoo, dili mo pasaylo kung dili ka kabalo mo pasaylo sa uban. Muna usahay ato ang pamilya, gipanganak ka nga wala si papa, nagdumot ka sa imong papa. Akong igagaw, ingana siya, nagdumot sa iyang papa niya kay kanman sila kanang broken family ana ba. Suko gyud siya nang naa sa baril, gusto siya manimalos, ingon ko ayaw, mo nang papa. Abandona man kaniya pero kung wala siya di man kamatawa ng kalibutan, pero grabe gyud ang iyang gikumkum nga pagdumot ba. Forgive. You will have no peace in life kung dili ka magpasaylo. No? Muna nga, I don't know kita din I don't know what struggle you have today, this morning, nabay angay nimong pasayloon ang tao o ikaw may pasaylo. It's very important, no? Jesus claimed the authority to forgive sins, a power reserved for God alone, no? Ngoni nga, mong tapad, kumusta imong kasing-kasing. Amen? Authority to judge.
Jesus will ultimately return to judge the living and the dead, demonstrating His authority as the final judge and the one who will determine the eternal destiny of all people. Demonstrating His authority as the final judge and the one who will determine the eternal destiny of all people. Kung na karon, kung mamatay ka sa kapadulong, siguraduhan yung langit. Amen? Langit. Mo na ingon ang Bible. Kay sa langit, mo nag-iingon pa dito nga, ingon pa ni diyan, wala na beer kay na si San Miguel dito. Yes! Sa langit mga igsuon, wala na mang bully dito. Sa langit, wala na mang hilabot nimo dito. Sa langit, wala na internet. Sa langit, wala na Facebook. Sa langit, wala na YouTube. Sa langit, wala na social media. What my point is that kita nga Kristohanon, di nakahukman para impyerno ka. Kaya nga naman, ang Romans 8:1, there is no now condemnation for those who are in Christ. Di na pagasilutan katong naakang Kristo. Kadtong wala kang Kristo, mautoy mo atubang og mga hukom kung asa sila dalhon. Kanuman, wala man sila kang Kristo. Pero ikaw nga na kay Kristo, ang Romans chapter 8 verse 1, di nagapagahukman sa silot. In other words, giluwas ka sa Ginoo. Giluwas ta sa Ginoo. Amen. Ay na imong tapat, congratulations. Mauna nga ingon ko sa mga bata sa una, itong manigarilyohay pa ko. Napaslot ko, grabe ka sakit. Unsa pa ka nang maimpyerno ka? Unya, naay kalayo. Nag-adto ko sa Lats ba? Ingon ko nga, pahit kong suga, ingon siya nga, ang kahayag ani sir, sangko sa langit. Kung grabe man po nang imong sugaan, tagpila man dahil tag 50 sir. Kuak, 50 man dahil, abot sa langit jud. Na ay brad, sa mga ganing church brad, tag 100 ba ito makaabot sa taas, second floor? No? Anyway, I'm just joking lang. Nagkomedya siya sa kuha. Pero ingon siya, ingon ko, tinuod man na brad, ang kahayag nagikan sa langit, si Jesus may ani sa kalibutan. Ang punto nato karon kaning paghukom authority to judge. Katubang naa say gipasaylo. Unya ingon ang mga leaders, kinsa man na siya ning pasaylo sa mga sala. And then many of them they are planning to kill Jesus Christ during the time, pero pa niya namatay kay pa man panahon ni Jesus. What's the point? Jesus Christ will come to judge the living and the dead. Hukman niya mga buhig, mga patay. Amen? Pero dili ka hukman para kay impyerno. Hukman ka kung unsay mga maayong butang nga imong nabuhat karon Kristohano na ka. Okay? So, inemong tapad, magbago na tayo. Amen? And another one, mission. No? Ang dakong sugo nagtawag sa tanang nagtutuo nga aktibong moapil sa pagpaambit sa ebanghelyo ug paghimog mga tinun-an. Ano ang giingon ganina? Ilang pulis pastor, kaya kita magkaroon tag care group. Care group nato sa tuang pamilya. Imuhang bana, kung wala imong bana, imong mga anak. Bible study, iampo sila. Amen. No? And another one, ni Mateo, tungod sa inyong pagpanglakaw, himuang nga akong tinunan ang tanang katawhan, tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay? Number 4, sabay-sabay ito makabasa. Kasiguruhan, assurance. Ang saad ni Jesus sa iyang pasensya, naghatag og kahupayan ug pagdasig sa mga magtutuo, samtang ilang gituman ang sugo. Kadto di ay nagatuman, ubanan jud sa Ginoo. Amen? Like Abraham, when God called him, go. Then he go. And then God was with him. Karon, kitang Kristohanong, di ta motuman, walay presensya sa Ginoo. Ingon ang Bible kasiguro assurance, ang saad ni Jesus sa iyang pasensya, naghatag og kahupayan ug pagdasig sa mga magtutuo, samtang ilang gituman ang sugo. Yes, wala kag gipaminaw nila, padayon lang kay nganuman, the presence of God, of Christ is with you. He is with you even to the very end. Na ay problema, na ay trials, na ay panalangin, na ang Ginoo mag-uban kanimo. Amen? Nabagsak ka, naglisod ka, o nahayahay ka, na ay problema sa imong pag-share, na ay presensya sa Ginoo nag-uban kanimo.
Think of that always. Ubanan ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. Labi na pag mag-mission ka. Ang imong mission nga makashare ka og pulong sa Ginoo sa imong pamilya, ubanan ka sa Ginoo. Og diha ubanan sa Ginoo imong pamilya, imong anak, ubanan sa Ginoo ang imong bana, imong sa anuman, nahimo man kang kahayag sa imong pamilya. Amen. Pagpalakpakan ang Ginoo. Hallelujah. No? Assurance. Sa ingon sa Bible, tudloi sila sa pagtuman. Sayon na kayo ni siya ha. Go. Imong trabaho, siri imuhang mga kauban sa trabaho. Nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa tiaw mo na. Unsa ingon ni Jesus Christ? Mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao ni nga karong panahona, grabing kalisdanan, grabing sakit karon na anapod sa Davao ang mga unggoy. Lagi mangki lagi basta na anong mga unggoy sa Davao daw. No, anyway, ay mo katretin ana. Normal na siya na ano, naman yun na siya pero dapat matretin ta kung wa ta nagasirog pulong sa Ginoo. Sakit na agyo na siya. Muna mga high blood, mga high honor, naku. Agyo na siya. High honor, high cholesterol, high unsa pa nga mga high. Pag naa ka sa Ginoo, nagbuhat ka sa misyon, ingon ang Bible, ako mag-uban kaninyo sa kanunay. Sabay-sabay ta magbasa ani. Ready go. Og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Ubanan ka sa Ginoo. Sabi, imong kalisod, no? Ubanan ta sa Ginoo. Praise God.